Ipinatupad na nga po noong March 31 ang 45 pesos na maximum suggested retail price o MSRP sa kada kilo ng imported rice. Epektibo na kaya ito sa mga pamilihan? Yan po ang alamin natin straight from our beautiful Nyora na live po ngayon sa Quinta Market. Mama Chicks! Kamusta po ba ang bentahan ng bigas natin dyan? Gusto ko lang sabihin, mas maganda ka pa ngayon sa, hindi na April Fools, ha? Ganda-ganda naman itong suot ni Dimples. Oo. Anyway, usapang bigas nga tayo dahil nag-take effect na nga itong ang announcement ng DA. Kaya April 2 ngayon, nakikita na April 2 kahapon, nakita na natin ang epekto nga dito sa mga tindahan. Nandito po tayo sa Quinta Market and Fishport sa Quiapo, Manila. At natanong ko po ang isa sa kanilang mga vendors dito ng bigas, ni Marilyn Reyes, ang owner nitong ating rice stall. Tatawagin ko na siya dahil ang ganda-ganda niya ngayong umaga. Fresh na fresh dito kayo, Marilyn. Good morning sa'yo. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Busy ka na maaga, ha? Yes, maaga-maaga po. So kayo magpapatotoo na ito na nga, 45 pesos per kilo ang MSRP na binaba ng DA. So ito nakita ko na, ayun no, yan. So talagang, binabantayan ba talaga ng DA? Nagpapaikot sila ng mga tao, DTI, meron talaga nagbabantay? Yes po, meron po. Meron pong DA representative every morning talaga nagche-check ng mga prices namin, lalo na po sa MSRP. Okay. So dating 49, ngayon nasa 45 na. Yan po ang premium imported rice. Imported from where? Vietnam po. Vietnam yung sa inyo. Pero ang naririnig ko, meron din from China, meron din ang Thailand ba nag-import pa? Thailand and Vietnam, mostly. Okay. Pero pati ang presyohan ng mga special premium rice ninyo ay naapektuhan na rin. Pataas o pababa? Bumaba po. Very good yan para sa mamimili. So yung dating 64 pesos na special premium ngayon? 62 na lang. 62. Yes. Ayan. Dito po. Ayan. Kita mo fresh na fresh yung mga Yes. label eh. Di ba? Bagong print ang mga label ni Len. So alam natin, tinutupad talaga yung pagbaba ng presyo. Yung mga well-milled, bumaba din ng 2 pesos? Yes po. Dito Oo, po. dating 50, 50, nasa 48. 48. Eto napansin ko, Len. Usually may mga pangalan yan ng mga bigas, yung mga Sinandoming, Dorado, mga ganyan. Parang wala yata ngayon. As of now po kasi wala pa pong final binibigay ang DA na labeling. So for now, pwede po na ang inano lang po namin is nag-white tag and then blue tag. Blue tag for the imported rice and then white tag for the local rice. Oh, very strict, ano? Yun, opo. So ako namimili, no? Parang gusto ko mag-in-between dahil wala sa budget ko yung special premium. So doon ako sa mga well-milled, naglalaro pa rin ang presyo. Pwede ka pa rin maglaro from 64, yes. 62, 60, Ito yung mga ganyan. premium, ito po, well-milled. So itong 42, mas mababa pa dun sa MSRP. Yes, this is local rice po. Okay. Paano nyo naman mapapagkaiba yung 42 sa 64? Ayan. Opo. So, yung pong 42, depende po sa broken. Okay. Ito pong 42, nasa 25% broken po. Okay. Yung pong 64, premium, mga 5% broken na siya. Okay. Konti lang po yung broken niya. Nakikita mo talaga. Tsaka maliliit na tataba, ano? Yes po, Yan yes pala. So, yun yung 64. Sa kung makinuha to Yes, dito. dito po. Kung gusto ko yung premium din, pero mas mahaba. Ito po. Yan. So, actually, ang mga pangalan nito, yung ang mga Sinandoming ba, yan yung mahaba? O yan yung matataba? Yung mga premium po. Oo. Oh, yeah, Sinandoming. Pwede Yun. po itinatawag nila. Ayun yung difference. So, makikita nyo, ito yung parang maliliit. Opo. Damihan nga natin para mas makita Opo. nila. Ayan, nakikita nyo ba? O, di ba? Yung mahaba. Ito yung mas maliliit, pero buong-buo. Yes. Okay, so dito yung kung meron kayong budget. Opo. So, kamusta ngayon? Kasi maraming mga bata nasa bahay na dahil summer vacation na. So, hindi na nag-prepare ng baon ang mga nanay. Nakaka-epekto din ba to sa demand? Opo. Ngayon kasi usually po, kapatid, pagka po mainit, tag-init po, medyo mabagal po ang pagkain ng tao. So medyo mabagal po ang benta namin. Okay. Pero since bumaba naman po ang bigas, so syempre malakas ang impact sa mga mamimili na, uy, mababa na. Kasi dati po, puro line of 50 itong nasa iba sa harap namin. Pero ngayon, may mga 42 tayo, 44, 48. Maganda ang presyo. Na. And kami ang gawain namin sa bahay. Actually, meron kayo iba-ibang, yung pang-araw-araw lang, ganyan. Pwede naman dun sa medyo mas low grade, pero meron kang pang-espesyal, di ba?
Uso ba yung ipinaghahalo sa pagluto? Uso din po yun. Kasi yung iba ayaw ng masyadong sticky. Gusto nila medyo may alsang konti. Yung iba hinahalo. Diba? So, halo-halo na lang. Magandang tip yan. Makakatipid kayo, diba? Eh, meron bang pagkakaiba sa pagtago ng ano ba yung parang dapat natin isipin doon sa mas low grade, sa mga imported compared to dito sa mas mahal? Parang meron bang difference kung saan natin i-store? Meron bang dapat mas Sa storage, matagal lutuin? Mga ganun. opo. Kapag ka po yung mga bagong ani, yan po dapat mas madali dapat i-consume kasi nangingitim po yan pag tagal-tagal. Mas medyo, kasi ang mga bigas may moisture content po yan, nasa 14% pa po ang moisture content niyan. Unlike po yung mga laon na bigas, yan kahit po matagal, hindi po siya nangingitim na. Yun po ang difference. Okay. Yes, So, po. merong mga dapat mas maaga ninyong Yes, opo. gamitin. Opo. Okay. Sa ngayon ba, mas mabili itong imported ninyo? Siyempre naman po kasi napakamura, ang baba ng presyo, at the same time ang quality, 5% broken, maganda, mahahaba ang butil. Ngayon po kasi ang mga tao, mura na, maganda pa, mas bibili nila. Pero ako po, siyempre po-promote mo pa rin yung local rice Yung natin. sa atin. Oo nga. Alam mo, mamaya, magkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap pa. Gusto ko kwento mo sa akin, ano pa ba yung pwedeng gawin sa lumang kanin, di ba? Para hindi tayo Yes, nagsasayang. tama Yan ang po. pag-usapan Tama natin po. mamaya, ha? Okay, sa pagbabalik dito sa Kita Market and Fish Port mula sa Quiapo, Manila. Back to studio! Maraming salamat, Mommy Chicky! Sa mga kapatid po nating mamamalengke dyan, kung kulang pa ang listahan ng bilihin mo, aba, isama nyo na po ang pagbili ng bigas. Akala ko isama nyo na po ako sa listahan nyo. Pero paano nga ba tayo dapat mamili sa klase ng bigas na ating bibilihin? May tips po ang ating nag-iisang nyora na live pa rin po sa Quinta Market. Mommy Chicky, share! Iba-iba naman ang mga tips na nakukuha natin, pero pupunta tayo doon sa mga eksperto. Nakahanap ako ng isang seller na dito pa lang naglalaro na siya. Ito ang playground niya. Ito po, dito sa palengke. Dahil minanamana na niya ang kanilang rice business mula pa sa kanyang nanay. Kaya siya tatanong ko, Marilyn Reyes, ang ating owner na ating store. Good morning ulit, kapatid. Oh, ito yung madalas tanungin, I'm sure sa inyo. Paano ba pumili ng magandang bigas? Ano ba yung bibiling ko? Pagpili ng bigas po, dapat po kung gusto nyo sticky or maalsa, yan po ang pipiliin. Pero ako, mas gusto ko, siyempre, local rice ang bilhin natin. Nako, gusto ko yung sagot ni Marilyn. Actually, yun ang sagot dyan, Angela. Tatanungin nyo, sa pamilya nyo, ano ba kursunada ninyo? Kasi iba-iba naman yan, Yes, di ba? po. Pero sa ngayon, dahil nga bumaba ang imported rice, ando na nga tayo sa 45 pesos per kilo MSRP, sumasabay na rin ang pagbaba, pati ng local rice. Yes, po. Na talagang pinupush naman ni Marilyn. So, mapa-sticky or mapa-alsa, meron kayong makukuha na mas mababang presyo ngayon. Meron po. So, nabanggit natin kanina na yung pagbaba ng MSRP, talagang naapekto rin ang presyo ng inyong mga lokal. Yes po. Okay. Sumasabay din po ang local rice. Kasi meron siya ngayon na dating 64, nasa 62 ngayon na special premium, at meron siyang 50 well-milled na nasa 48 na ngayon, at meron ko pang mga local na mas mababa pa sa 45. Meron po. Oo. 40 pesos, meron ding 35 pesos. Yun. At talaga, simula nung nagtinda kayo dito, naalala mo nung maliit ka pa, magkano ba yung bigas nung ikaw pa'y tinutulungan pa yung nanay mo? 750 po, kung hindi po ako nagkakamali. May picture pa kami ng ate ko. Ang tagal na nun. Ako naman nung bagong kasal, siguro mga 30 years ago, meron mga 25, mga Yes, 25 per opo, kilo. opo. Meron Pero po. hindi naman siguro lalayo sa mga ganitong presyon ngayon. Hindi na tayo abot sa 100 per kilo. Hindi na po. Hindi Naku, na. labis na po yun. Naku! O yun po, so madali lang ang sagot, di ba? Tanungin niyo sa inyong mga anak at sa mga kasama niyo sa bahay, ano bang gusto niyo? Malsa or malagkit? Ngayon, kung kayo naman ay naghahanap ng mga alternative recipes gamit ang rice, eto po ang tip. Gustong sinasabi ni Marilyn, kung sigurado kayo na gusto ng sinangag ang inyong pamilya kinabukasan, magluto na madami sa gabi.
Correct. Okay, tapos... Magluto ng marami sa gabi Oo. para ilagay nyo sa ref and then isasangag kinabukasan. Oh. Mas masarap. Mas masarap dahil... Buhaghag siya. Mas masarap isangag, hindi maraming waste. Hindi didikit sa kaldero. Wow! Tsaka sabi mo ilagay sa ref, hindi dapat iiwan sa kaldero o sa rice Huwag po. cooker. Wow. Since mainit po ngayon, Ay, oo. mabilis mapanis ang mga kanin. So, better pong ilagay na sa ref. Okay. So ano bet mo? Talagang gisa lang sa maraming garlic. Yes, Oo. napakasarap. Garlic, right seasoning, black, paminta, Oo. at saka asin. Okay, ang ganun lang. simple. Yan ang kilala nating sinangag fried rice. Kung gusto mong lagyan ng egg, anong bet mo ikaw? Hinahalo mo ba agad yung itlog? Hiwalay mong piniprito? Paano mo ginagawa? Mas maganda po hiwalay ang itlog Okay. para po hindi makita mo yung egg pa nandun sa sinangag. Pero yung iba po sinasama Oo. para mas masarap daw. Ako ganun, actually nahalo. Kasi ako naman, gusto ko yung parang yung malambot at Yes. Opo, yun, tama parang po. malabsa, ganun. Iba-iba rin talagang Yes. porsyonada. Yun, kailangan nyo malaman kung ano ba gusto ng mga bata. Yung mga iba, nagsasama sila ng bacon o kaya ng hotdog, Yes. di ba? Yun yung panggisa nila. Yes. Maganda ba yan dun sa mga sa kinabukasan mo na ginamit na bigas? Yan ba yun? Opo, pwede po 'yun. Oo. Mas malasa kasi pag kami mga bacon na. Iba ang lasa ng kanin. May tanong ako sa'yo, kunyari, dapat magsinangag ako ngayon pero na-late ang gising ko, kailangan na umalis, trabaho na ako, bukas ako magsisinangag, pwede pa ba yun? Dalawang araw sa ref? Pwede po, pwede pa po. Mga ilang araw ang pinakamatagal? Siguro mga nasa 2 araw po pwede pong iyan. Okay. Mas maganda at mas mababa po ang sugar niya. Ay, ba? Very good din yan. So, intayin nyo pala na 2 araw. Ito pa, last tip. Kung gusto nyo yung mga fancy na mga recipe, yung mga basmati dyan, o yung mga Indian rice, yung mga paella, merong mga alternatives na mabibili nyo dito. Meron po, kay meron po. Marilyn, di ba? Kaya puntahan nyo na lang siya dito sa Kinta Market. Imbitahin mo sila. Ay mga kapatid, iniimbitahan ko po kayong dumalaw sa aming palengke, Quinto Market and Fishport, dito po sa Quiapo, Manila. Kami po ay bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Inaasahan ko po ang inyong pagpunta sa aming palengke. Nakakatuwa. Maraming salamat Sanay naman to si Marilyn. It's very nice to meet you at natuwa ako sa lahat ng mga kwentong bigas. Salamat po, salamat po. Maraming salamat din sa'yo. Thank Back you, to dear. studio! Maraming salamat, Mami Chiki! Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.